Biker Adventure YouTube channel. Magandang gabi mga kababayan. Hanggang ngayon mga kababayan, medyo lubog pa rin sa tubig baha ang ilang lugar sa Metro Manila. Tsaka mismo sa Bulacan area mga kababayan, mayroon pa rin mga lugar nga lubog pa rin sa baha hanggang ngayon. At ayong iba nating mga kababayan, mga kaibigan, hindi rin natin maintindihan yung nasa isip nila, no? Binabatikos nila mga kaibigan yung pag-alis ni BP Sara papuntang Germany. Iniiwanan daw ni BP Sara ang ating bayan na lubog sa baha habang siya tumatakas papuntang Germany, mga kababayan. May bagyo man o wala, yung pag-alis ni BP Sara, ano yun mga kababayan, no? Kumbaga, with permission sa presidente yan mga kababayan, naka-schedule talaga yun. No? Naka-leave ang ating Vice President hanggang August 3 yata yun, kung di ako nagkakamali mga kababayan. At saka kahit wala siya mga kababayan, ang Office of Vice President mga kababayan, may ginagawa, may instruction si BP Sara patungkol dito sa kunang ito. Na tuloy ang pamimigay ng mga kababayan, ng mga relief goods ng Office of the President, no? Ang team ni BP Sara mga kababayan hindi nagpabaya. Ngunit binabatikos ng iba nating mga kababayan, yung mga kakamping, mga kaibigan, sa halip na gumawa sila ng paraan upang matulungan ang ating mga kababayang nalubog sa baha, mas inaano nila mga kababayan, mas binigyan nila ng pansin yung pag-alis ng Vice President. Isa pa rin to si Ed Silagman mga kababayan, no? Kinikriticize din niya ang pag-alis ni BP Sara, samantalang may ginagawa si BP Sara kahit nasa Germany, pero may ginagawa nga tulong sa ating mga kababayang nasalanta sa bagyong Karina. Ito kaya si Ed Silagman mga kababayan, may ginawa kaya to sa kanyang sa kanyang distrito. Baka naman nakikisaw-saw siya sa isyu sa pagbakasyon ni BP Sara sa Germany, samantalang siya andito la, baka wala siyang ginawa sa distrito niya mga kababayan, no? Ganoon naman kadalasan yung mga natin mga nagmamagaling ng mga politiko mga kababayan, samantalang sila walang ginagawa. Kasi humahanap lang talaga sila ng nila sa mga Duterte. Pero ito mga kababayan, si BP Sara wala dito, pero aktibo ang kanyang opisina. Ang kanyang team mga kababayan, tuloy nagbibigay na ng mga relief goods. Hindi katulad ng andito yung ating mga ibang mga government official mga kababayan, pero may nagawa ba sila? Mayroon tayong ibang mga kababayan na lubog sa baha mga kababayan, nga nasa mga evacuation center. Hanggang ngayon sa mga oras na ito, wala pa rin natatanggap ng mga relief goods mga kababayan, no? Ilang araw na mula binaha mga kababayan, wala pa rin tulong na nakarating sa kanila. Samantala kinikriticize na nila si BP Sara nga nakapagpamigay na ng mga mga ayuda mga kababayan. Pero itong mga naiwan dito, puro sat-sat lang, hindi pa lahat nabigyan mga kababayan. Mayroon tayong mga nanghihingi pa ng tulong mga kababayan. Ito dapat matulungan. Teka lang mga kababayan, titingnan ko sa may mga video ako dito sa Ilang residente sa evacuation center sa Marikina nagkakasakit na. Mga gamot na kailangan kinakapos na. Nasa 400 paaralan ipinagpalit. Sa Marikina pa lang yun mga kababayan, ang mga gamot daw nga kailangan kinakapos na. Di ba? Isang lugar pa lang yun kinakapos na, samantalang panahon ni PRRD mga kababayan,
napasabak siya ng isang matinding mga kababayan, yung pandemic. Pero narinig nyo bang kinakapos ng gamot mga kababayan? Di ba? Buong Pilipinas nasalanta noon ng pandemic mga kababayan. Lahat ng Pilipino kailangan ng ayuda ng gobyerno. Pero hindi kinakapos. Hindi katulad ngayon mga kababayan, sa Marikina City pa lang, kinakapos na. Ibig sabihin mga kababayan, mahina ang responde ng ating gobyerno patungkol dito sa mga sakuna nga ganito mga kababayan. Hindi sila handa. No? Sa Marikina area pa lang, kinakapos na ilang araw pa lang, kinakapos na. Ano yun? No? Samantalang napakalaking budget na mga ayuda pa nandyan sa Tambaloslos mga kababayan. Yung 500 billion, nasaan na yun? Bakit kinakapos ng gamot ang evacuation center sa Marikina City? Tapos mayroon ba marami pang nangangailangan ng tulong mga kababayan? Marami pang evacuation Nagpaliban ang center. pagbubukas ng klase sa July 29. Ngunit si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nais matuloy ang school opening sa Lunes. Oil scene at slick sa pinaglubugan ng MT Terra Nova na may kargang langis. Mahigpit na binabantayan ng Philippine Coast Guard. Excited magpa-color today. Sisunog na buhok. Sa Malabon City. Mula kasi nang lumika sila noong Martes pa ay wala silang natatanggap na ayuda mula sa lokal na pamahalaan. Ayon naman sa Malabon LGU, sisiguraduhin nilang magpapadala ng tulong ngayong araw. Ito ang balita ni Dante Amento. O di ba mga kababayan, ilang araw na mula nung binaha tayo. Pero itong mga residenteng ito mga kababayan, wala pa rin natatanggap na tulong. Napakabagal ang responde ng ating gobyerno mga kababayan. Hindi nila kaya yung ginawa ni dating Presidente Duterte doon sa nangyari na alala mo mga kababayan, yung sa Yolanda. Diba? Mayor pa si Duterte noon mga kababayan doon sa Davao City. Ganito rin sa panahon ni Pinoy mga kababayan. Ganito rin ang takbo ng administrasyon ni Marcos ngayon. Pagdating sa responde, napakabagal mga kababayan, napakabagal. Noong sa Yolanda mga kababayan, kinabukasan mismo ito ngayong araw nang nalanta ang bagyong Yolanda. Pag alis ng Yolanda kinabukasan, dumating agad sa Tacloban City ang tulong ni Mayor Duterte mga kababayan. Gamit niya ang helicopter ng Philippine Air Force mga kababayan. Sinakyan papuntang Tacloban City para maghatid ng pagkain at mga damit sa mga nasalanta ng Yolanda. Kaya hindi makalimutan ng mga taga Tacloban City mga kababayan si Duterte. Ganun nila kamahal ang mga Duterte mga kababayan. Ganun ka bilis umaksyon yung mga Duterte. Ganito rin nangyari no mga kababayan. Tingnan mo ngayon, yung mga taga DSWD. Nagre-repack pa lang mga kababayan ng pagkain samantalang ilang araw na mula nung malubog yung mga biktima ng bagyong Karina. Dapat yun mga kababayan, on the spot din yun, padala sila agad kasi ilang oras lang mga kababayan, mapapasman na yung mga tao. Wala naman silang kakainin, biro mo yung tubig mga kababayan, umabot sa bubong. Walang maisalba ang ating mga kababayan, yung mga tinatamaan talaga ng baha. Pero ang DSWD mga kababayan, hanggang ngayon nagre-repack pa rin ng mga relief goods. Ano ba naman yan? Ganun kakupal mga kababayan ang reaksyon ng ating mga ahensya ng ating gobyerno mga kababayan. Napakabagal nila pagdating sa ganitong mga kababayan. Pero pagkatapos niyan mga kababayan, ang budget nga nakalaan yan, ubos-ubos ang pera ng gobyerno. Talagang yan, pero ang tulong wala. Halos hindi maramdaman ang mga biktima. Ganon kabagal mga kababayan. At saka isa pa nakakatawa, di ba ito mga kababayan kailan lang natapos yung suna ni President Bongbong Marcos mga kababayan, di ba?
Ito mga ano na to, mga kumbaga mga latak-latak na lang tong ano natin ngayon mga kababayan, kasi ilang beses na to inulit-ulit ng ano ng mga vlogger, no. Yun bang 5,500 flood control, sabi ni ano PBBA mga kababayan. Alam mo yung ginawa mga kababayan, yung 5,500 nga flood control daw project, sabi niya na nagawa niya at natatapos na yan, yung iba ongoing pa lang, no. Siguro mga kababayan, matatawa kayo. Siksikan yung sinasabi niyang 5,500, saan ba nakalagay yun? Alam mo yan, ang ano mga kababayan, siningil siya ng kalikasan, no? Yung sa pambubudol niya sa mga Pilipino, mga kababayan, mga kalikasan mismo mga kababayan, ang sumingil, ang nagpapahiya sa kanya. Ano, bakit di ba? Pati kalikasan mga kababayan, sinuplak siya sa pambubudol niya, di ba? 2 araw matapos yung sabihin may nagawa na silang na paghanda na sa mga sakuna, ang mga flood control mga mga kababayan. 2 araw lang binaha ang Metro Manila, binaha ang Bulacan. Nasaan yung flood control na sinabi niya mga kababayan? Pinahiya siya. Mismo ang kalikasan mga kababayan ang sumingil sa kanya. Mismo kalikasan ang nagbulgar sa kasinungalingan niya. Kasi kung may flood control mga kababayan, hindi ilulubog ang ilang bayan dito sa Metro Manila at saka sa Bulacan mga kababayan. Ang sa Bulacan mga kababayan, ditong sa Marilao City, itong sa may barangay ano mga kababayan, barangay ano ba tong barangay nito sa may ano mga kababayan, yung sa may Northville mga kababayan, sa 4A Northville mga kababayan, mga barangay di ko mabanggit tuloy niya sa dulon dila ko mga kababayan. Lambakin, sa barangay Lambakin mga kababayan, Marilao, Bulacan. Ang mga bahay mga kababayan nga hanggang second floor lang, nilubog talaga. Hanggang second floor lang mga kababayan, mga bahay nga hanggang second floor mga kababayan, nilubog talaga. Ang ano lang, yung mga bahay nga may third floor. Pero yung hanggang second floor lang mga kababayan, nilubog ng tubig baha. Ang masaklap, may 4 na bata bang namamatay. Dahil hindi daw gabi kasi yung tumaas na tubig mga kababayan, gabi pa lang tumaas na. Naghihingi ng tulong yung mga taga barangay Lambakin mga kababayan, no? Pero walang rescue na nakarating sa kanila mga kababayan. Taliwas doon sa sinasabi ni Colonel Fajardo, yung spokesperson ng PNP mga kababayan. Ang kanilang hanay daw, nakahanda na daw para sa search and rescue operation at saka yung sa pagtulong sa mga sakuna mga kababayan. Di ba sabi niya, kaya yung ibang PNP personnel nga naka-assign kay BP Sara mga kababayan, kaya pinareport, no? Tinanggal na yung 75 kasi idinagdag mga kababayan, pinareport sa dahil kulang nga daw ng tao. Kasi yung iba nakahanda dito mga kababayan sa mga sakuna, yung pagresponde sa mga sakuna. Pero wala mga kababayan, wala namang nagresponde nung panahon ng baha. No, pambubula lang talaga sa halos lahat ginagawa nila mga kababayan sa ating mga kababayang mga Pilipino. Dahil mga kababayan, itong nangyari sa sa barangay Lambakin mga kababayan, ito yun mga kababayan, balikan natin yung nangyari sa barangay Lambakin. Please po, ano ba? Ba't wala pa rin rescue? Di na kami makakalabas. Sobrang lubog na. Abutin na kami. Ito po yung taas namin, no? Maabutan na kami dito sa taas. Di na po kami makakalabas. Yan ang sitwasyon ng mga taga-barangay Lambakin mga kababayan sa Marilao, Bulacan. Hanggang ngayon mga kababayan, may tubig pa rin sila. Lubog pa rin sila mga kababayan. May 4 na bata diyang namatay daw. No, may 4 daw na bata diyang namatay mga kababayan. Pero walang rescue.
Walang rescue. Walang nakarating na rescue. Nasaan ang ano natin mga kababayan? Nasaan yung mga pinagmamalaki ng ating mga kinaukulan na handa daw sila sa mga sakuna o pinaghandaan nila ang mga darating na sakuna mga kababayan. Sinusubukan sila mga kababayan sa mga sinasabi nila eh. Yung mga pinagsasabi nila mga kababayan, sinusubok sila agad ng kalikasan. Ayun, wala silang nagawa. Diba? Yun mga kababayan, ang pambubula ng mga sinasabi ng natin, pero kulang sa aksyon. Nakatutok sila mga kababayan sa pag-alis ni BP Sara. Samantalang si BP Sara mga kababayan, kahit wala dito, pero ang kanyang opisina mga kababayan, gumagalaw. Tumutuloy yung bago siya umalis mga kababayan, nag-iwan siya ng instruction sa kanyang mga katimit, sa kanyang team mga kababayan. Kahit wala siya, gumagalaw ang kanyang mga kababayan, kanyang departamento, namimigay ng mumudmod pa rin ng relief mga kababayan, mga relief goods sa mga biktima ng sakuna. Pero hindi sapat yun kay BP Sara lang mga kababayan. Kasi nandito ang presidente. Pero yung ibang natin mga kababayan, yung mga kababayan nating medyo hindi rin natin masabi kung anong pag-iisip mayroon sila. Basta na lang maka-criticize mga kababayan sa mga Duterte. Kung ano-anong sinasabi, hinahanap pa rin si BP Sara. Hindi lang nila kasi BP Sara kahit wala dito, may gumagawa. Kinukumpara pa nila dati ni BP Leni mga kababayan. Bakit si Leni Robredo ba may nagawa ba? May ginagawa ba? Diba? Wala mga kababayan. Kung kumikilos man si Leni Robredo, nagpaano lang yun mga kababayan. Yung nagpapaano lang yun sa kamera mga kababayan. Kumbaga, nagpapakitang gilas lang. Pero wala talagang aksyon. Wala talaga siyang gawa nga nakakatulong sa mga biktima ng sakuna mga kababayan. Kahit noong pang panahon na siya pa ang Vice President, wala namang ginawang yun. Mayroon siyang yung namimigay ng tubig doon sa pagbutok ng bulkan mga kababayan. Hindi katulad ni BP Sara, kahit wala siya mga kababayan, pero ang kanyang serbisyo sa mga Pilipino, andyan na natili. Hindi naman basta-basta yung mga Duterte mga kababayan, tatalikuran ang kanilang mga kababayan. Ganyan yun sila. Kahit wala siya, kahit on leave si BP Sara mga kababayan, kahit nakabakasyon siya. Pero ang kanyang opisina mga kababayan, patuloy nagserbisyo sa mga Pilipino. Ganon lang yun mga kababayan. At saka itong pero si mga kabayan, si Tambaloslos, nakarating sa Quezon City nang mumulbo din siya rin ang nanguna mga kababayan, nagbibigay ng mga relief goods. Sana mapanindigan niya ito mga kababayan. Kasi napakalaki ng budget niya mga kababayan para sa mga ang ayuda pa niya mga kababayan, napakalaki 500 billion, hindi million mga kababayan, billion. 500 billion. Kahit man lang yung 10 billion mga kababayan, magastos para dito sa sa calamity na to mga kababayan. Baka mamaya pagkatapos ng calamity, ilang tulong lang, ilang lang yung naabutan. Publicity lang yung niya mga kababayan no? Sana tuloy-tuloy ngayon, hindi lang publicity ang nila. Hindi lang pamulitika. Sana talagang pagtulong sa mga nabibiktima sa bagyong Karina ang kanyang pakay, no? Hindi nag-aabot lang tapos yung kamera nandoon, no? Para lang magamit sa pampolitika nga mga kababayan. Hindi dapat ganon. Dapat talaga yung taos puso talagang pagtulong sa mga biktima ng bagyong Karina mga kababayan. At saka hindi lang sa Quezon City, dapat lahat puntahan nyo rin yung Lambakin mga kababayan, Marilao, Bulacan, kasi kailangan ng tulong sa lugar na yon. Sana marating din ng grupo ni Speaker Romualdez mga kababayan ang Lambakin, Marilao, Bulacan, lalong-lalo na diyan sa peaceful sa 4A mga kababayan, diyan sa may Lambakin, Bulacan, sa Lambakin, Marilao.
no? Yun sa Northville mga kababayan. Northville mga kababayan, Northville 4A, Marilao, Bulacan. Kasi lubog na lubog mga kababayan, kawawa yung mga ano diyan. Kailangan din ng ano diyan, tulong talaga. Noong ano pa lang, nung kasalukuyang binabaha sila, may sumisigaw na ng tulong, ngunit walang tulong na ano dumarating. Walang rescue nga dumarating sa kanila mga kababayan. At maraming salamat mga kababayan sa panonood nyo dito sa aking video na i-upload ko dito sa aking munting channel mga kababayan. At sa pwede ba mga kababayan, maka-request ako sa inyo ng isang subscribe mga kababayan. At pakipindot na rin ang notification bell mga kababayan para updated kayo sa mga video na may upload ko. Maraming salamat sa inyong lahat mga kababayan at magandang gabi.